Ang topic po natin ngayon umaga sa series po natin ng Book of Numbers ay Serving God's Order. Sabihin nga po natin, Serving God's Order. Ano po sa Tagalog? Ibig sabihin, paglilingkod na ibinigay ni Lord. Okay? Meron bang naglilingkod na hindi si Lord ang nagbigay sa atin? Baka possible, ano? Pwede po siguro na nung matutunan po natin that it is necessary to serve the Lord, magandang bagay ang maglingkod sa atin pong Panginoon. Bigla na lang po tayong kumuha ng isang ministry, kumuha po tayo ng isang bagay na iniisip natin, mapiplease po si Lord. Ano? Wala naman pong masama po doon. Pero dapat po, dito sa pag-aaral po natin, ma-assess po natin at makita po natin kung ang atin pong ministry ay naka-align po sa gusto ng Panginoon. So it is possible, mga kapatid, possible po yan na nung matutunan po natin, masarap pala maglingkod kay Lord, pleasing pala maglingkod kay Lord. So we just choose our ministry, pero hindi po dahil sa order po ng Panginoon. I'm sure mas makikinabang po tayo kapag nabuksan po ang atin pong isip, baka ito po ang dapat po nating linyahan. Okay? Mas magiging productive, mas magiging fruitful po tayo. Serving God's order. Ang text po natin ay makikita po natin sa Numbers 4:49. Numbers 4:49. Pwede po bang tayong lahat ay tumayong muli? Basahin po natin ang salita po ng Panginoon. Numbers 4:49. At the Lord's command through Moses, each was assigned his work and told what to carry. Thus, they were counted as the Lord commanded Moses. Sa Tagalog, kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat isa sa kanila at binigyan ng kanya-kanyang gawain at sinabihan kung ano ang kanilang dadalhin. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We just want to worship you. Gusto po namin, Lord, pasalamatan po kayo at ibigay po, Panginoon, ang best of our love. Ipakita po ito, Panginoon, sa inyo. Sa magitan po ng amin pong pagpupuri, sa amin pong pasasalamat, Panginoon, na pinapakita po namin, Lord, na ina-acknowledge po namin lahat ng inyo pong ginagawa. You are good. You are kind, Panginoon. Mabuti po kayo, mapagmahal na Diyos. You are forgiving. Kayo po ang makapangyarihang Diyos. Kayo po, Panginoon, ang tumutugon sa amin pong mga panalangin. Lord, basbasan po ninyo mga salita pong ito at alam ko po na magbe-benefit ang bawat isa. Salamat. All this we ask. In Jesus' name, Amen and Amen. Bago po tayo magpatuloy, meron po akong tatanong po sa inyo. How do you see your role in God's kingdom? Paano po natin tinitingnan? Ano po ang consideration po natin sa role natin in God's kingdom? And are you fully embracing the responsibilities He has entrusted you? Talaga po bang niyayaka po natin yung pong responsibilities na ibinigay po sa atin ng Panginoon? Ang theme o ang pinakatema ng Numbers 4, ito po ay nakafocus doon po sa mga duties of the Levites, okay, in carrying of the tabernacle. It shows that God has a structured order for service and that every person has a unique role in maintaining His work. Maganda po makita po natin ito, mga kapatid. Yung ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, malaki man o maliit, nami-maintain po ba natin yung work na yan na in-entrust po sa atin ng Panginoon. So this chapter emphasizes the importance of serving God according to His plans and following His instructions with diligence. Kailangan po, mga kapatid, sinusunod po natin ito ng mabuti at meron pong kasipagan. So tingnan po natin, mga kapatid, ano po ang nakapaloob po dito sa topic po natin, Serving God's Order. Ang una po, God assigns specific roles in His kingdom. Magandang makita din po natin ito, mga kapatid. Number 1, God assigns specific roles in His kingdom. Numbers 4:4, this is the work of the Kohathites at the tent of meeting, the care of the most holy things. So ito yung papel po ng mga Kohathites, okay? Punong-puno po ito ng mga tithes, okay? Maraming natatakot sa tithes, pero ito po makikita po natin ang mga
tauhan po dito, bahagi po ng pinili ng Panginoon ng mga Levites. Ito po ang kanila pong trabaho ng mga Kohatites, the tent of meeting, to care the most holy things. Ito po ang magiging papel po nila. So each family of the Levites was given specific task. Ito pong family ng Kohatites, sila po ang responsible for carrying the Ark of the Covenant, the most sacred items. Kung titingnan po ninyo mga kapatid, hindi po ganun kadali ang magbitbit po niya. No? Kailangan po meron po silang righteousness, maayos na pamumuhay, okay? Hindi po basta malakas ka lang at kaya mo lang bumitbit ng Ark of the Covenant. Imagine po ninyo, itong Ark of the Covenant, it represents the presence of God. Amen? Dala-dala po nila ang sumisimbolo sa presensya ng Panginoon. So ito pong duties po na ito ng mga Levites ay hindi po ganon kadali. At sabihin natin, very, very unique po siya. Isang bagay po na pwede mong ipagpasalamat kasi ikaw yung napili po dito. Pero alam po ninyo, whether small or big things, dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon as long as you contribute to the advancement of His kingdom. Can you say amen? So kahit po maliit po yan, kahit anong bagay ang atin pong ginagawa, as long na ginagawa po natin na may kasipagan, ginagawa po natin ng mabuti, mahalaga po yung role po natin at ito po ay nagtataguyod sa overall mission of the church. So, mag-reflect po tayo ngayon pong umaga sa specific calling and the unique way that God has called you or the unique way that you can contribute to the work of the Lord. Ano po ba? Talaga po bang nakaka-contribute po ba talaga tayo sa gawain po ng atin pong Panginoon? Malamang, salamat po kahit ano po ang pinili po natin, talaga po mag-contribute po yan. Pero itong mga Kohatites, sabi nga po natin, ang halaga ng papel po nila because they were assigned to carry the Ark of the Covenant. So, most likely, kahit po sa book of Joshua, naalala po ninyo mga kapatid, pagtawid po nila ng Ilog Jordan, sino po may dala ng Ark of the Covenant? Ito po yung mga Kohatites, ito pong bahagi po ng mga Levites po na to, sila po ang may dala-dala po nito. So, ibig sabihin lang po mga kapatid, the people should follow them. Ito pong mga Kohatites po na to. Sila po ang dapat sundin ng mga tao because they represent the presence of God. Mahalaga din po mga kapatid na dapat po napaka-sensitive po nila sa leading po ng Panginoon or else pwedeng maligaw po ang mga tao. Mahalagang responsibility po yon mga sa amin po ng mga pastor o kaya po mga department head, yung po atin po mga intercessors, ano. So, you carry the presence of God. Kayo po ang naglilid sa mga tao. Tayo po naglilid. Yung salita ng Panginoon, atin pong ipinapangaral. So, napakahalaga. So, be careful with our ministry. Number 2 po, serving requires obedience and precision. Sabihin nga po natin, precision. Yung obedience kasi, madalas na po nating mapakinggan po yan. Paglilingkod o na meron pong pagsunod. Pero yung pag sinabi nating precise, okay, kasi kadalasan ang paglilingkod po natin, di ba? Baka hindi naman dito sa LVCC, ho. Pero kung minsan basta nagawa lang po natin. Pero pag sinabing precise, saktong-sakto po ito. Numbers 4:15, after Aaron and his sons have finished covering the holy furnishings and all the holy articles, and when the camp is ready to move, only then are the Kohatites to come and do the carrying. But they must not touch the holy things or they will die. The Kohatites are to carry those things that are in the tent of meeting. Grabe po, meron pong nag-aayos pa pala niyan. Kadalasan lang na napag-uusapan po natin yung carrying of
the tabernacle or the presence of God, the most holy things. Pero meron pa pala pong nagko-cover po niyan, pinifinish pa po yan. So nilalagyan po siya ng tela, okay? May holy furnishing. Meron pong mga bagay pa na inilalagay before the Kohatites carry it. Ano po ang point po natin dyan mga kapatid? So ang mga Levites had to follow very specific instructions when handling the holy objects. Or else, sabi, they will die. So they could not touch the sacred items directly or they would die. So their service had to be done exactly as God commanded. Paano po kaya yan mga kapatid? Ho? Kung sinabi, pag mali ka nakalabit sa gitara, you will die. Di ba parang ganyan? May magigitara pa sa inyo? Yung pagtiklada po natin ng keyboard, pagka sumablay ka ng daliri, you will die. Di po ba? So sinasabi natin, napaka-precise ng gusto po nilang mangyari. So hindi basta-basta. Papasalamat po tayo sa atin pong worship team, ano? Kasi they invest so much sa kanila pong ginagawa. Imagine po, after service ay halos hapunin na po talaga dito sila sa church para magawa po nila yung dapat po nilang gawin. So ito po yung sinasabi po natin. So tingnan po natin yung atin pong ginagawa. Kung halimbawa naging playful tayo, parang sabihin po natin, nilaro-laro lang natin yung ministry na dapat sanang seryosohin, you will die. Ilan na lang po kaya ang matitira dito sa atin? Ayan. Sana naman po pati pastor matira, no? Baka kauna-unahang matumbay yung pastor. So dapat merong seriousness sa atin pong gagawin. Tama po ba yan mga kapatid? Kasi para kay Lord to eh. Naalala ko one time, hindi ko na po babanggitin ng church. Nagpa-tiles po kami. Nung magpa-tiles po kami, ako po nagpa-asikaso ng paggawain. Nagpunta po ako ng Mariwasa. Ako po ang bumili ng mga tiles. Pagbili ko po ng mga tiles, ang sabi ko, yun na lang class B. Okay, yung class B, ano siya, alam ni Kuya Nonoy tayo, mga reject, na may mga konting-konting, very short ng sukat sa iba. Kaya hindi pwede yung tinatawag, sa mga nagtatiles, hindi pwede yung tinatawag na 0-0. Kasi nga, wala ka nang aadyasan. So, okay, sabi ko, medyo lagyan na lang ng distance. Okay, so, gagamitin lang naman sa church. So, meron pong pumunta sa amin na hindi pagawain church nila, isang pastor. Sabi niya, magkano nagastos dyan? Sabi ko, class B lang yan eh. Sa church naman kasi gagamitin. Medyo natawa, pero nagets ko siya. Okay? Nakuha ko yung punto po niya, mali ako ng salita. Nang sabi ko, gagamitin lang kasi sa church. Sa church lang naman. So, di po ba may mga pagkakataon, pagkatungkol lang sa church, sabi natin, binibigay po natin very minimal kung ano yung reject, kung ano yung class B. So, ito po mga kapatid, magandang makita po natin ito, no? Maganda po na mapagbulay-bulayan po natin na ibinibigay po natin talaga sa Lord yung pinaka-best of our ability, pinaka-best of our skill, itinotodo po natin. Sabihin mo sa katabi mo, itodo mo na be. Ayan. So sa pagsunod po natin sa Panginoon, sa paglilingkod po natin, it requires careful obedience to His Word and respect for His holiness. Yan po yung pagbabalance po natin. No? Pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, be sure na ito ay pagsunod po natin sa Kanya pong salita at nire-respeto po natin yung holiness ng atin pong Panginoon. Amen po ba doon mga kapatid? Pagka ganun po, makikita po natin, mukhang tatamaan tayo, no? Pagka may consideration of His holiness, He is God, He is holy. Tapos lumalapit tayo to the most holy and glorious presence of God. Dapat po na ibibigay po natin talaga
ang pinakamainam sa Kanya, and we serve God with good intentions. So, marami pong paglilingkod no? We serve in many ways, but be sure we serve with good intentions at base po sa instruction po ng atin pong Panginoon. At yan po ay magbibigay po ng palaisipan po sa atin para hindi po natin i-take ang any shortcuts sa atin pong ginagawa. And number 3, every task matters in God's kingdom. Number 3, reality, every task matters in God's kingdom. Numbers 4:24 to 25, this is the service of the Gersonite clans in their carrying and their other work. They are to carry the curtains of the tabernacle, that is the tent of meeting, its covering and its outer covering of durable leather, the curtains for the entrance to the tent of meeting. So every task matters in God's kingdom. Tingnan po ninyo, meron lang mga tagadala ng curtain. Hindi ko na po inilagay the following verses, makikita po ninyo, meron din po mga tagadala ng mga equipment. Most probably, may mga tagadala din po ng sound system po nila. Kung gumamit po sila ng sound system, okay? In application, in today's church, pwede po siguro, ganun po natin siya i-contextualize, pero binanggit po talaga yon. I'm not sure, pero baka po verse 26, binanggit, pati po yung mga equipment, dala-dala po nila yan. So meron pong mga clan, meron lang pong family, na ang assigned work sa kanila is to carry the curtains of the tabernacle, mga iba pang gagamitin sa pagsasaayos po ng tabernacle. So yun lamang po ang kanila pong papel. Parang titingnan po ninyo, maliit ang papel nila compare doon po sa tagadala, doon sa mga Kohatites, tagadala po ng Ark of the Covenant. Tama po ba? Parang ano yan no? Parang tingnan po natin, napaka-grand nung, although hirap sila, tagadala sila, pero sila yung nasa front line. Okay? Pero ito po, anong papel yan? Kasi tagadala ka lang. Diba? Tagadala ka lang ng curtain, tagadala ka lang ng equipment, pero mahalaga po yan mga kapatid. At makikita po natin, we must also be responsible sa pagdadala ng mga materials doon po sa tabernacle. Pagtitingnan po natin, these items might seem less important. Parang hindi siya gaanong vital. Pero sa totoo lang, it will contribute para maisaayos po ang kanila pong tabernacle o ang Ark of the Covenant. Ano po ang application po natin sa umagang ito mga kapatid? There are no significant tasks. Hello mga kapatid. Ano man po ang in-embrace po natin as long na ito po ay assigned work sa atin ng Panginoon. Ito po ay order ng God sa atin. Every role, whether it involves leading, whether it involves teaching, serving God, or supporting role in the ministry, it is essential for the body of Christ. So, dapat po makita rin po natin yung value ng atin pong ginagawa for the kingdom of God. Amen po ba? Meron pong iba, wala naman pong katungkulan sa church. Ang papel lang po talaga niya, taga-invite, taga-aya. Okay? Meron pong iba, taga-pagpatawa lang Di po ba? So, pero alam po ninyo, it matters to God kasi nakaka-encourage po kayo. Alam po ba ninyo yung mga katabi po ninyo, kung minsan kala mo walay lang no? Parang wala namang kapapel-papel sa buhay. Pero isang araw, pag umabsent po yan, mga favorite pa naman nilang upuan yan. Oo nga, walang kukuha niyan. Kasi kahit sino hindi uupuan yan pag absent siya. Kasi nabili na po niya yan Pero isang araw, pag pumunta ka dito sa church, tapos wala siya, hinahanap mo rin no?
Di po ba? Wala yung nag-abot sa'yo ng candy. Ayan, pagka inuubo-ubo ka. Okay? Wala yung sumisiko sa'yo pagka inaanto ka na sa sermon ni pastor. Ayan, inahanap mo rin. Tama po ba mga kapatid? Maliliit na papel, pero sasabihin po natin, yan po, maliit o malaki, how big or small, it seems, they are vital and they are significant in the kingdom of God. Provided, mga kapatid, yung title po natin, sabi natin, Serving in God's Order. Dahil po yan ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Number 4, God's order brings unity and efficiency. God's order brings unity and efficiency. Imagine po ninyo mga kapatid, kung lahat po tayo ay iisa lang ang gusto po nating gawin, taga bit-bit po ng Ark of the Covenant, ang gulo po natin yan. Kasi po, di po ba, parang ilan lang po ang pwedeng humawak po doon. Pero kung tayo po ay alam po natin ang atin pong bahagi para po sa ikagaganda po at ika-advance, pagiging mabunga ng God's Kingdom. So, hindi lamang po na-advance ang God's Kingdom, tayo po mismo ay mas na-unite. Okay? At mas nagiging efficient tayo sa atin pong ginagawa. Numbers 4:49, ito po yung key verse natin na binasa ko po kanina. At the Lord's command through Moses, it was assigned his work and told what to carry. So, sinabihan sila kung ano ang dapat nilang dalin. Thus, they were counted. Doon sa ganong paraan po sila binilang ng Panginoon as the Lord commanded Moses. So, ang assign po, ang pag-assign po ng Panginoon sa mga Levita, meron po talagang specific role, ensuring that the work of the tabernacle was done in an orderly and efficient manner. Doon po after ang Panginoon no? So, when everyone fulfilled their duties, the tabernacle could function properly. Mas nakikita po yung kagandahan. So, mahalaga po, mag-try po tayo sa gawain po ng Panginoon together in harmony. Okay? Gumagawa na may pagkakasundo. Gumagawa na nagkakaisa. Following His order and purpose. Binigay po yan sa atin ng Panginoon. So, ang role po natin, mga kapatid, ay interconnected with each others. And together, alam po natin, we can fulfill the mission that God has given us. So, are you working in unity, mga kapatid? Kumusta na po yung ministry na atin pong pinili? Or meron ka na ba talagang ministry na nagko-contribute sa bigger picture of God's work? Kung wala na po, it's time, mga kapatid. Panahon na. Ang dami po natin dito ngayon. So, imagine po natin kung kanya-kanya lang po tayo kukuha ng atin po talagang role base po sa pagkaka-assign ng Panginoon. It will be a different lily of the valley. It will be a different IRM Ministries Cubao. Amen po ba? Makita ng Panginoon na naglilingkod po tayo at sumusunod po tayo sa Kanya pong assign na trabaho, mas magpa-flourish ang gawain ng atin pong Panginoon. So, i-reflect po natin ang atin pong mga role sa may mga ministry na in God's kingdom. Ang God mismo nag-i-expect na mag-serve po tayo faithfully. Tayo po ay susunod with precision. Mahalaga po ito, mga kapatid, na makita po natin. Recognize that every task is valuable and that the unity in service strengthens the body of Christ. Tingnan po natin, mga kapatid, napakahalaga ng bagay po na to. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Tayo po ay patuloy na mananalangin.
Patuloy po nating tingnan ang iba't ibang ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo po ba kita na po natin yung ministry natin? Are you engaged in the church ministry? In the kingdom's ministry? Sino po yung napakatiyak na alam po ninyo nag-i-invest na kayo sa ministry ng Panginoon? Pakitaas lang po ang kamay. Iyan, marami pong salamat. Kamusta po yung iba? Meron po ba talaga tayong engagement sa task na ibinigay ng Panginoon to advance His kingdom? Salamat po ako, meron mga tumaas ng kamay. Pero hindi po kayo sure. Kita ko naman, marami po sa atin kumikilos, meron gustong i-contribute, pero hanap lang po tayo ng ministry na mas magiging mabunga para po sa atin. One time, umaten po kami ng fusion. Kasama po namin si Jovelyn. Hindi ko na pagpaalam kay Jovelyn pero gusto ko po siya ikwento. Pwede po pala na ang isipan po natin na ibinigay ako ng Panginoon sa mga taong ito. Or pwedeng isipin natin, ibinigay sila sa akin. Pwede palang gano'n, no? Two sides pwede po nating i-consider. Ayan. Halimbawa, sila Christine, sila Jake. Pwede ko sabihin, na-connect sila sa akin eh. Ibinigay sila sa akin ng Panginoon. Ayan. Pwede rin po palang isipin ko, ibinigay ako ng Diyos para sa kanila. So it's another thing. Di po ba? Yung ibinigay sila sa akin, pwede kong bitawan sila agad-agad eh. Binigay lang sa akin ni Lord eh. Pero pwede rin naman na isipin ko, ibinigay ako sa kanila ng Panginoon. Yung mga friends natin, yung mga cell group natin, yung mga tao na connected tayo, pwedeng ibinigay tayo talaga ni Lord para sa kanila. Mahalaga po yun. And in our ministry, pwede din na nating sabihin yan, hindi ito ibinigay sa akin ni Lord, kundi inilagay talaga ako ni Lord para dito. So, it will change our perspective. It will change our idea why we are doing what we are doing and why we are serving the Lord. Amen po ba mga kapatid? Sige po, tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng inyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, na kayo po ay laging kumikilos. Thank you, Lord, for the fresh word that you have given this morning. Laging bago, Panginoon, ang inyo pong salita na kumikilos, nagko-convict, nag-encourage, Panginoon, nagtatama ng amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na talagang na-impart sa kanila ang katotohanan ngayon pong umaga at nag-decide, Panginoon, na lalo po kayong paglingkuran. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at pinasasalamatan.